Thank you so much. Thank you muchas gracias. And itong panalo mo, sa home namin, ang dami na doon, yung mga VIP sa nandito. Anong pakiramdam mo ngayon? Sobrang grateful dahil nakuha natin yung panalo. And first and foremost, gusto ko pasalamatan po ang Panginoon. Siya po nagdala sa akin dito na maging successful po yung laban ko, safe. Wala akong nararamdaman ngayon. And nagpapasalamat din po ako sa Chairman Bachman sa Philippine Sports Commission dahil ito na nagawa natin yung event dito sa Ninoy Aquino Stadium. Alam ko naman na dito sa Ninoy Aquino, itong complex na to, is a Memorial Complex. Very historical talaga tong place na to. At ngayon yung homecoming fight ko, dito pa ako lumaban. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng staff ng Philippine Sports Commission and kay Chairman and of course kay POC President Mayor Bambol Tolentino dahil sa support niya sa akin sa training ko hanggang pagdating ko sa Pilipinas. Nandiyan po siya na sumusuporta sa akin para makapagbigay ako ng magandang performance sa laban ko na to at sa darating na Olympics. And nagpapasalamat din po ako sa lahat ng Pilipino na nandito ngayon na pumunta at hindi ko inasahan na ganito yung pakiramdam ko na nakita ko yung mga kababayan ko sa harap ng mga kababayan ko na nandyan sumuporta sa akin. Ramdam na ramdam ko yung suporta nila. And nagpasalamat din po ako sa team ko, sa aking asawa dahil siya po yung nandyan sa tabi ko para mabigay yung inspirasyon. Yes po. Yeah. Hindi lang inspirasyon pero alam nyo part siya dito sa laban ko na to na hindi dahil sa kanya hindi to mangyayari. Hindi ako makapag perform na maganda. Kung ano yung nakita nyong resulta kanina, lahat po yun dahil sa support ng asawa ko sa akin. And nandito din yung team ko, yung coach ko, yung Zamora family na nandito, pumunta all the way from Vegas, pumunta dito, sumama sa akin para to make sure na maganda po yung laban ko, safe ako, lahat. And sa team ko, salamat po. And of course sa MP Promotion dahil sa kay Sir Manny dahil siya po yung tulak nito. Nagsabi na lalaban po ako dito sa Pilipinas. May pag-usapan natin yung weigh-in kahapon. Tumimbang ka ng 165 pounds. Komportable ka na ba sa bagong weight division? Light heavyweight ang lalabanan mo sa Olympics, 176.4 pounds ang weight limit. Sa laban na ito, anong tinimbang mo exactly nung pag-umpisa ng laban? Siguro yun po, yung mga light heavy. Sa amateur po, siguro mga 81 kilo. So perfect po siya sa Olympics dahil ang lalabanan ko po ay 80 kilo. Pero pag lumaban po ako sa board, talaga sa professional, 160 lang talaga yung nilalabanan. Pero kanina? Kanina siguro mga nasa 81 siguro ako. So, 81? Yes po. So tama-tama sa Olympics? Yes po. Ito yung ang weight ko talaga na pagdating ko sa Olympics. Lumir, dun sa first round, pati sa second round and third round, napakaganda ng jump mo. At saka yung parang combination mo, hindi mo nabibigyan ng pagkakataon yung kalaban mo na malaman ko saan nagagaling yung suntok mo. Meron kang right jab, meron kang left straight. Ano yung pakiramdam mo? At ano yung strategy mo dun sa mga first 3 rounds? Yung plan talaga namin ng coaches ko, yung coach ko, si Coach DJ, na talagang more on job. Kasi ako sa pagdating sa US, nagte-training po ako, yung mga kapartner ko doon, ang gagaling mag-job. So hindi po ako nakapag-connect ng gusto pag nagja-job sila sa akin. So sabi niya sa akin, ito yung gagawin natin ngayon sa laban. More job, and yung knockout darating lang yan. And yun, nakita natin. Talagang nag-throw lang ako ng maraming jab and then dumating lang yung knockout. At saka yung left straight mo, napaka-effective din. Yes, pero sa 4th round, eto, pag-usapan natin yung knockout. Ang daming suntok. Tapos lumalaban naman yung Thai, hindi naman nagbaback off. Pero tinamaan mo siya ng isang matinding left uppercut. Na parang biglang nawala na yung dalawang legs nung Thai. Para bang nag-timber siya, bumagsak. Ano naman ang pakiramdam mo, nakita mo,
na bumagsak yung kalaban mo out of just one punch? Actually, yun talaga yung kung mapapansin nyo, first round, second round, sinusubukan ko na po yung uppercut ko sa chin instead sa body, pero sa chin yung tinatarget ko. Sinubukan ko na yun mga 2 beses nung second round, and then sabi ko, maintain ko lang yung jab ko, and then darating talaga na sa time na matatamaan ko din siya yung sa uppercut. So, ayun, yun talaga yung setup namin, and naging successful. So, thank you sa team. You mean 4 rounds ang naabutan natin sa laban. Sa Olympics, 3 rounds lang. Sa tingin mo, magbabago yung strategy mo sa Olympics kung 3 rounds lang sa pinakita mo ngayong gabi? Alam nyo, hindi po kasi pagdating sa Olympics, kahit makita natin yung mga Cuba, lalo yung mga Central America, Latin America, pag lumaban, ang gagaling nila mag-jab. Kaya nga nila manalo lang ng jab kahit 3 round, jab lang yung ginagamit nila, kaya nila manalo. So, yun po yung pinapractice namin ngayon, yung mas damihan ko po yung jab ko, galingan mas sharp pa, kasi very effective talaga pag ginagamit namin, lalo na sa amateur, na mostly sa atin nakikita natin yung mga boxer na kulang talaga yung jab. So yun po yung pinapractice namin ngayon, and sa tingin ko yung 3 rounds kasama yung team ko, yun po yung paghandaan namin na sa next camp yung laban namin is 3 rounds lang. So lalo pa namin pabibilisan, mas maraming suntok, mas aggressive, mas mabilis. So yun po yung last question lang, Yumi, pagkatapos itong laban mo, babalik ka sa US, kailan yon? At saka ang balita from the US, dediretso ka ng Paris. Yes po, sa ngayon po, pag pinag-usapan po namin ng ABAP kung ano po yung magandang plano para sa akin. So, mag-training kami sa Colorado Spring, and then yung team pupunta sa Thailand para sa second Olympic qualifying. So baka magstay ako doon, or depende po sa team ko kung ano yung makakabuti para sa akin. Lastly, pasalamatan mo naman yung mga tagahanga mo, especially yung mga taga-Arena Plus. Yes po. Siyempre gusto ko pasalamatan ang Arena Plus dahil sa pag-support and sponsor dito sa laban ko. And maraming salamat sa pag-suporta nyo sa mga atleta. Basta sa Arena Plus, Astig sa sports. Okay. Maraming salamat, Yumi Marchal. Congratulations! Thank you so much, sir. Ano tumatakbo sa isip mo kanina nung nakita mo na-down na yung kalaban? Counting na yung referee. Diretso mo na. Nung pagkita ko nung tumama yung uppercut ko, sabi ko baka hindi na siya tatayo. So kasi talagang yun talaga yung tina-target ko nung first round, ilang beses ko na sinubukan. Pero sabi ko pag tinamaan talaga to, talagang tapos na yung laban. So nung pagkita ko na hilo siya nung tinamaan yung uppercut, sabi ko wala na siya makakatayo. Smart ba talaga ng strategy ninyo na huwag nang tapusin ka, huwag nang pabutin ng dulo? Yes po, actually sabi ng plano ng coach namin, hindi naman po huwag namin hanapin yung knockout, kasi yung knockout darating lang yun. So yun po yung plano namin, enjoy lang sa laban, and yung knockout darating lang. Pero at what point mo naisip na pwede mong manakaut ito? Yes po, yun talaga. Anong first round, second round, third round? Yung plan talaga namin po is 3 to 4 rounds, susubukan namin i-knockout. Kung hindi kaya, 5th round, muna relax, and then subukan namin ulit sa 6, 7, 8. Pero ayan, personally speaking, anong round mo palagay mo? Sa second round, sa third round, na kaya mo nang patulugin siya? Nung kanina, paglaban pala namin, sabi ko third round, mananakaut ko to. Pero ilang beses sinubukan ko, medyo nag-wild nga yung sunto ko. So naririnig ko yung mga corner ko na huwag masyadong wild, baka matsambahan, tamaan tayo. So ayun, nag-stay compose ako, and then sinubukan ko po ulit nung 4th round. You're now 5-0 as a pro, and nandito yung presidente ng WBC. So parang do you think na impress pa siya enough para ilagay ka na sa world rankings for the 168 pounds? Depende po yun, kasi especially sa weight class ko, ang daming mga
magagaling na boksingero. Kung babalik po ako dun sa US, marami po sa weight class ko, ang daming magagaling, especially sa WBC ranking, maraming magagaling. So, sabi ko sa kanya, makuha ko muna yung gold sa Paris, and then, gagalingan ko pa ng lalo sa professional at darating din ako doon. Nabahan ka ba nung nilagyan ng oxygen yung anong kalaban? Medyo po kasi siyempre sa pag lumaban po ako, parati ko sinasama sa dasal na sana maging safe po. Safe po ako at safe din yung opponent ko. So ayun, nagpapasalamat po ako na safe naman siya, nakita ko siya na okay siya. Yumir, tingin mo makakabuti itong nag-build mong momentum sa campaign mo sa Olympics? Yes po, napaka malaking bagay po to sa akin na lumaban po ako ngayon dito dahil after ko mag-qualify sa Asian Games last year, wala na po akong exposure. So, iba po yung training na nagte-training ka lang kaysa yung training na may pinaghandaan ka na laban. So itong laban ko to, pinaghandaan po talaga namin na hindi lang para dito, pati after dito, diretso na kami Paris. So siguro magre-rest lang po ako ng 5 days, 1 week maximum. Balik na po ako sa training para tuloy-tuloy po yung preparation ko. So Yumir, babalik agad kayo sa US? Baka April, next month, yes po. Kasama mo yung national team na ikaw lang? Yes, kasama ko po yung team kasi pupunta kami ng Colorado and then doon po kami magte-training. So you said kanina na you fought tonight at 176, so parang do you plan na mag-maintain na lang ng weight entering the US training camp? Yes po, yun po yung goal na i-maintain na lang yung weight class ko kasi dahil kailangan ko mag-build ng muscle kasi una-una maliit talaga ako sa weight class ko dahil yung natural weight ko talaga sa Olympics kung saan po ako nagkuha ng medal is 160 lang, 75 kilo. So kailangan ko mag-gain ng 5 kilo para dito sa Olympics. So I think perfect na yung weight ko ngayon na para pagdating ko sa Paris, yun na yung weight na nilalabanan ko. Yumir, kontento ka naman sa result o kung ikaw masusunod, mas mahaba pa sa Ano naman po ako na ganon yung result kasi yun talaga yung inano namin na 4th round susubukan namin ni-knockout. And asahan nyo po na sa susunod na mga laban lalo ko pang galingan, and then I hope na makalaban po ako ulit dito sa Pilipinas, and nagpapasalamat po ako sa inyo lahat na sa inyong mainit na pagsuporta sa akin. Yumir, sa Colorado, mas marami kang nakahanap na kalaban na yung same size mo, no? Yes po, yes po. So yun talaga yung target na mas maraming nakakalaban doon kasi sa ibang bansa. Yes, sa US lahat po nandun na po yung boxer. Doon talaga yung boxing training center ng boxing, kahit saan ka part ng US nandun lahat. So I think maganda po para sa akin kung doon ako mag-prepare for the Paris Olympics. Tingin mo yung mga makakalaban mo sa Olympics doon din? Yes po, yung iba po doon din nagte-training. Ang dami po mga iba-ibang bansa na nagte-training doon. So iba-ibang city sa US, pero mostly sa mga na-qualify ngayon doon na sila nag-training. So there's a chance na mga sparring mo yung mga dapat makakalaban mo sa Olympics? Hindi ko alam. Sino yung magiging team mo sa Paris? Yes po, opo. Coach DJ, Team Zamora. His son is also a professional boxer. Recently signed in Top Rope Boxing. So napaka magandang experience na makasama sila. Marami akong natutunan. Kumbaga lalo nag-grow yung knowledge ko sa boxing dahil iba-ibang tao, iba-ibang trainer yung nakakasama ko. Alright. Congrats. Thank you!